And, so, welcome ang lahat sa ating fellowship. Uh, okay. Bago tayo magsimula ay tayo manalangin. Amen. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa pagtipon mo sa amin sa araw na ito. Tunay na ikaw ay buhay, Panginoon, at nagmamanifest sa amin araw-araw, Panginoon. Araw-araw ay nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong presensya, sa iyong ah, patuloy na kalakasan na ibinibigay ninyo sa amin bawat isa. Sa pamagitan ng lakas, sa pamagitan ng buhay, sa pamagitan ng hininga, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay bukod na pinagpala na araw-araw ay kami nakakagising, nakakapagsimula sa isang bagong araw ng punong-puno ng pag-asa, ng pagpapala, ng potensyal na mga maaari namin gawin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang ah, maggabay sa amin ah, sa pang-araw-araw ng mga pangangailangan. Naway, Panginoon, ano man yung mga pangangailangan ng bawat isa, ito aming pinapasalamatan sa iyo, Panginoon, sa pag-ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, na lahat ng aming kailangan, Panginoon, ay alam mo na, Panginoon, alam mo na ang bawat pangangailangan ng bawat isa bago pa man ito ay aming ipanalangin. Ngunit lahat po ay may aktang panahon. Lahat po ay may dahilan, Panginoon. Kaya kapasalamat po kami, Panginoon, sa paghubog mo sa amin sa pang-araw-araw naming buhay na habang kami nagpo-progress, ay we just take our time, we just enjoy our moment by moment every day. We don't need to be anxious, we don't need to be in a hurry sapagkat every day is a new day full of potential joy, potential accomplishments, potential victories, Panginoon. And even though there will be disappointments, there will be failures, there will be shortcomings, but all these are just spices. All these are just uh, happenings and processes that we go through so that we can come out stronger, come out better, come out firmer in what who we are. We are beyond believing. We are now in the knowing, and we have progressed into doing and living the very things that is, uh, that is just today. This is our way of life, Lord. Lord, may you guide your servant, Lord, that I may bring out the message that is appropriate for today as we celebrate Mother's Day and celebrate all the May celebrants here. Uh, may you bless this day with full of happiness, of bonding, of fellowship, and growth and development for each one of us. Lord, may you bless the people who are here and bless also the brethren who are on their way coming. And later, Lord, after the fellowship, may you safeguard us on our travels later. Lord, I pray, Lord, for all uh, the needs of everyone, especially the people that we love, from the senior citizens. May you bless each and every one of them, whatever they are going through, whatever their processes is. Lord, guide them, always be with them, bless them richly, Lord. Uh, Guide them, hold them, Lord,
in times of need. Heal them in any sicknesses, answered prayers, Lord, whatever is their needs to the brethren, from the seniors to the juniors to the grown-ups, to the adults, to the children, Lord. Lord, I also pray for Brother Alden. Touch him, Lord. May you remove any the spirit of sickness from him, Lord. At a very young age, Lord, he is experiencing a great process in his life. Lord, we pray for your healing touch, Lord. Everyone, to all the brethren, to all the pastors, wherever they are in the Philippines, wherever they are in the world, may you bless all of our ministries, Lord, and not only the pastors, not only the ministers, but to everyone, Lord, to the whole of humanity, as we are looking forward for another better and brighter future. Guide us, Lord, on Monday, on the election day, as you have answered the prayers of many people around the world. Lord, I can see you, Lord, answering our prayers here in the Philippines. You can see the political chaos, political dying, old political system. Lord, I know that better days are coming, Lord. Guide all the Filipino people from here, the local to the abroad, as we vote for the next batch of lawmakers, Lord. May you guide us in our decision making to vote for the appropriate people, the appropriate uh, spirit, spirit-filled lawmakers and leaders, Lord. I pray. I know, Lord, whatever is the outcome, all things are being perfected. Everything is going according to your plans, and I can see the Philippines moving forward, even in these so much troubling times, in this uh, in the very tragic uh, human loss here in the Philippines. So many accidents, so many killings. But we know, Lord, that we are moving forward. Not only is the message, but spiritually, all creation is moving forward. Now, as I see it, as the Philippines is a jewel in your crown, Lord, may you move us forward to a better and brighter Philippines to come, especially for the next generations to come, Lord. We know that all things need to happen, and we know the old system, the the all those old systems are dying and fading away. Whatever we are seeing right now, Lord, it is just the old system trying its best to revive itself, to revive the dragon. But we know who the dragon is. It is us. And we are in control. It is the little child, the still small voice in every human being. We are in control of the dragon or whatever process that is happening. What is the chaos? All this chaos will eventually settle down. And when it settle down, humanity, the Filipino people will get out of this stronger, better, more learned, more knowledgeable. There are so many voters. There are so many new generation voters right now, and we can see that there is intelligence happening. People are coming to knowing
the right people that should be voted for. So we will trust and we will obey and we understand and we know that you are in control. So I submit to you everything, Lord. We give you praise. We give you our thank, thank you, thanksgiving, Panginoon, sa lahat ng mga victories namin, sa sa mga nagse-celebrate ng birthdays. We thank you, we love you, and we praise you in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name. Amen. Panginoon, Amen. So sa darating na halalan, vote wisely. Yun lang masasabi ko. Tapos may kandidato pangalan wisely. Alam nyo, yung stand ko sa political, yan din naman, wala akong talagang pinanghahawakang sino, kundi ang gusto kong kandidato, yung ipaprioridad niya ang Filipino people. Yun lang naman eh. Wala akong kakampihan na sino. No? Pero kung nakikita natin yung mga adhikain, yung gawain niya ay mas nakikinabang sa nakararami. Amen? Yun ang bigyan natin ang pansin. Bigyan natin. So, let us put all our trust sa Panginoon. Amen? Amen. So, ang topic ko today ay tungkol sa election. Ang title ko today is Mother of All Living. I want to celebrate motherhood. And motherhood, first and foremost, when you say motherhood, it pertains to all the mothers, the females. Pero dito, mas malawak ang kaisipan natin eh. So, ang motherhood ay hindi lamang sa mga nanay lamang. Diba? Sa mga single parent na walang asawa, na babae, diba? Single parent na lalaki. Pero siya yung tatay, nanay, diba? Siya nag-alaga. Sa mga iba, no? Sa mga mixed gender na pamilya, na kung alam na natin, no? Sa lahat ng nag-aalaga ng anak ay kasama dito. Amen? Kasama natin sa pag-celebrate ng Mother's Day. Amen? And this is actually isang pagpapala ng Panginoon sa sangkatauhan. Amen? Na nagkaroon ka ng potential. Biruin mo, nakapag-alaga ka ng bata hanggang sa lumaki sila. Tapos every time na nakikita mo, di ba, na sasucceed sila sa buhay, di ba, nagtrabaho sila, as we see them grow older, lahat tayo ay pinapaalala ng Espiritu. No? Ang tao ay hindi ginawa na mababang uri. Amen? In fact, tayo nga ang kinaikitan ng theophany. Kaya nga sila bumaba dito eh. At nagkatawang tao. Alam mo? Ha? Yung theophany, doon sa mga theophany, wala silang kapaguran, wala silang kagutuman, wala silang problema. Diba? Isipin mo. Ang problema, wala rin silang kagalakan, wala silang victory, wala silang no appreciation whatsoever. Sapagkat
wala kang kahirapan. Hindi nagiging matamis, hindi nagiging makabuluhan ang victory, di ba? Na wala kang paghihirap. So, sa unang verse ko, dito sa Genesis, ito ay creation. So, yung motherhood is creation. Di ba? Kaya ka nga naging nanay kasi nagkaroon ka ng anak. Ngayon, ang pagiging nanay, hindi lamang sa mga nagluluwal ng bata lamang. Maaari yung iba, may adopted, di ba? Yung iba, wala silang anak, kapatid nila na nagpaalaga sa kanila ng kanilang anak. Basta lahat ng mga nag-aalaga at nag-aaruga, kahit na yung mga sabihin natin mga walang anak, pero meron silang mga aso, mga pusa, talagaan nila. Diba? Dami kong kilalang tao. Kapag namatay yung alaga nila, taig pa yung nawalan ng isa ng kapatid. Grabe. Pero nagmahal siya ng tunay, nagmahal siya ng malalim. Hindi mo kailanman pwedeng i-discount, sabihin mo, oh, ang arte mo, ang drama naman yan. Umiiyak siya, parang akala mo nabatayan ng kapatid. Totoo, talagang parang namatay siya kapatid kasi yung pagmahal niya, kahit sa sahayop, ganoon na lamang yung aruga niya. Diba? Kung paano magmahal ang isang ina. Amen? So dito, in creation, sabi ng Panginoon, sa verse 11, and God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. Amen? Nakita natin na nung umusbong yung mga yung mga dahon, yung mga halaman, di ba? Sabi niya, siya ay may binhi sa loob nun at siya ay uh, nagparami ng ayon sa kanyang uri. Amen? Dito, progress tayo sa verse 20. And God said that the waters bring forth abundantly the moving creatures that have life, and fowl that may fly above the earth, the open firmament of heaven. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every wicked fowl after his kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, be fruitful, and multiply, and fill the waters of the sea, and let the fowls multiply in the earth. Diba napansin natin? So, tuloy tayo sa pagbasa. So, verse 23, sabi ito, and the evening and morning were the fifth day. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping things, and beasts of the earth after his kind. And it was so. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. And God said, wait, bago ako mag-progress sa verse 26. So nakita natin, nung naglilikha ang Panginoon, nung gusto niyang magkaroon ng mga isda, kinausap ng Espiritu ang tubig. At ito ay naglikha ng mga isda. Amen? Tignan ninyo yung perspective ha. Nung gusto niya magkaroon ng halaman
at mga hayop, naglalakad o mga gumagapang, kinausap ng Espiritu ang lupa. Paano mo sabihin na walang buhay ang tubig, ang lupa? Pero nung kinausap ng Espiritu, dito rin natin makikita, hindi lahat magic, lahat ay may proseso. Kahit ang mismo ang Diyos na siyang may likha ng lahat, kinailangan ng Espiritu na magkaroon ng pananampalataya sa kanyang sarili, sa kanyang pagsalita, upang magkaroon ng actual creation. Sabi ni Brother Don, the Great Spirit, kahit na all-powerful siya, pero kinailangan niya magkaroon ng faith sa kanyang sariling salita para magkaroon ng creation. Pero, nung gagawa siya ng tao, sa verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. May napansin tayo? Ano napansin natin? Sino ang kinausap ng Espiritu nung kanyang paglilikha ng tao? Let us make man. Hindi niya sinabi sa earth, magkaroon ng tao. Hindi niya sinabi sa hangin, magkaroon ng tao. Hindi niya sinabi sa tubig na magkaroon ng tao. So, yung Darwin na theory, mali yun. Yung tao, yung mga tao, galing raw sa tubig. Yung mga tubig, nagkaroon raw ng paa sa lupa, tapos naging tao daw, naging mga unggoy daw, tapos naging tao. Kinausap ng Espiritu, walang iba kundi ang sarili niya. Amen? Let us make man in our image and in after our likeness. Tingnan nyo gaano ka-importante ang tao. At hindi lang yun, sabi niya, sakupin ninyo ang mga isda sa dagat, ang mga nasa lupa, ang mga nasa ere. Amen? Meant to be binibigay sa tao ang mundo. Amen? Tayo nga lang, ang tao, karamihan, ayaw lang ang responsibilidad. Ayaw natin na kapag gawin-windang nagka-problema, ayaw natin magka-problema. Gusto natin lahat magandang nangyayari. Gusto natin lahat maganda. Ayoko ma-stress. Hindi mo naman kailangan ma-stress. Amen? Sapagkat lahat ng buhay ay gagawa at mag-express ng buhay. Amen? So, ang drive ko dito is gaano kahalaga ang tao sa espiritu, sa creation in itself. Kung walang tao, wala pong mangyayaring creation. Wala. Period. Sapagkat walang saysay ang creation kung walang tao. Sabi dito ni Job, chapter 7, verse 17 to 18. What is man that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him? Diba? Sino ba ang tao na kailangan as mo, Panginoon? Sabi ni Job. Sino ba ang tao na kailangan yung kailangan mo tutukan ng buong puso, ng buong pag pag-aalala sa pag-alaga sa tao?
Verse 18, and that thou shouldest visit him every morning and try him every moment. Diba? Sabi ni Job, bakit mo ang tao, bakit mo dinadalaw araw-araw, every morning? At bakit mo siya tinatry? Bakit mo siya tinatest? Bakit kailangang i-test ang tao? Amen? Nasa tao lahat ng kapangyarihan na magsakop sa mundo. Amen? At parte ang pagtetest sa atin para turuan tayo. Hindi tayo maging mga spoiled brats na porket lahat pinagpala, lahat binigay sa'yo, lulustayin mo lang. Kaya kailangang araw-araw, tinatest tayo ng spirit. Bakit? Kasi para turuan tayo to be humble, to be appreciative of what we have. Hindi yung tingin ng tingin sa ibang tao. Ang ibang tao, akala mo, bukod na pinagpala, kasi meron rin siyang sarili niyang proseso din. Amen? Lahat ay may pinagdaraan ng proseso. Pero itong importante natin isipin. Ang tao, di ba? Ganoon na lamang ka-importante ang tao. At sino ba ang tao? Mamaya, malaman natin. Hindi tayo tao na tao lamang. Tao na marupong, punong-puno ng kasalanan, pinanganak upang bumagsak, upang mag-fall, kasi para, di ba? Lahat ng iyong mga sa isipan ninyo na akala ninyo ang tao ay makasalanan, lahat yan ay isang ilusyon na binigay sa atin upang maging leksyon sa atin. Sapagkat habang bata pa tayo, kinailangan tayong tutukan. Kailangan tayong mga tutor, mga governor na siya nagtuturo sa atin. Amen? Diba sabi ni Kristo, ang anak ng Panginoon, habang siya ay bata, laging merong nag-tutor sa kanya, laging siya ay sumusunod sa lahat ng tinuturo sa kanya ng kanyang tutor. So, nung panahon na tutor siya, bagamat siya ay anak ng Panginoon, siya ay subject sa kanyang tutor. Bakit? Kasi hindi pa siya mature enough. Hindi pa takdang panahon, hindi pa siya mature para malaman at angkinin yung buong kapangyarihan na nararapat sa kanya. Pero kapag dumating ang anak ng Panginoon na yon, ito ay anak ng Lord, anak ng kunyari, yung may-ari, anak ng may-ari. Yung anak ng may-ari, habang siya ay bata pa, immature pa, palaging may mga nagtuturo sa kanya, stricto yung mga nagtuturo sa kanya, at siya ay palaging subject sa kanila. Kasi immature pa kasi. Amen? Ganoon din ang spirit noon. Ang spirit noon, bakit palagi kailangan you need to follow the rules, you need to follow the law, you need to, kapag sila ay, di ba sa Old Testament, during sa panahon ni David, panahon ni Moses, ano man, di ba ang daming patayan, ang daming, basta, ay, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, patayin lahat. Di ba ang dami namamatay? Buong kaharian, pero mo buong kaharian, sinabi kay Saul, bata, matanda, lalaki, babae, pati mga animals. Sanggol, wala kang ititira, Saul. Anong ginawa ni Saul? Ay, maganda ng mga tataba ng mga baka. Pinatay ay yung hari. May lagay sa kanya yung hari eh. Kaya di niya pinatay. Ayan, namusong. Nawala yung hindi siya sumunod
nawala ang pagpapala ng Espiritu kay Saul at napunta kay David. Amen? Yan ay mga Old Testament. Yan ay kasi kinailangan ng Spirit yung maturity. Nang tumawid ang Spirit from Old to New Testament, nakita na niya ang dami namatay. Noah's Day pa lang nga, di ba? Sabi niya, hindi na ako papatay ng tao sa pamagitan ng baha. Grabe nakita ng Spirit ng kamatayan. At nung bago nag-progress into the New Testament, during yung transition na yun, yung Spirit, naunawaan niya na kinailangan ng tao ng grace. Kaya kahit na anong ipataw niyang utos sa tao, lahat walang nakakasunod. Kaya anong ginawa niya? Siya ay gumawa ng katawan sa katauhan ng kanyang anak at siya mismo, ang Spirit mismo, nag-dwell sa kanya, sa anak. At upang ito'y kanyang ihahandog sa krus ng Kalbaryo para sa pamagitan nun ay hindi na niya makita ang kasalanan sa bawat tao. Doon nag-mature ang Spirit. Diba? Sabihin mo, ang Diyos hindi nagbabago. Imposible hindi nagbabago ang Spirit. Amen? Imposible hindi nagbabago ang Diyos kasi kung hindi nagbabago ang Diyos, di sana walang New Testament. Diba sabi nila, kung yung luma ay effective, sana hindi nagkaroon ng bago. Kaya naman, ang Spirit ang naman na gumagalaw eh. Amen? May niwala pa tayo? May ibang Spirit pa ba? Wala. Isa lang. Pero nakita natin yung transition ng Spirit na yun. Nagpro-progress yung Spirit. And even during yung grace age, tumakbong panahon, 2,000, almost 4,000 years, nakita niya grace was not sufficient enough. Nawala sa tao. Nawala sa puso ng tao ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Biruin mo, para lang magkamal ng pera, yung simbahan, nag-imbento sila ng purgatorio para makakuha ng pera sa tao. Sabi niya, during the 7 church ages, pagamat ang dami niya mga messengers, puspos ng kanyang spirito, pero halos nawala ang move ng spirit during the 7 church ages. Bakit? Because of man-made doctrines. Siyang nagsupil sa galaw ng spirito. Diba? Hindi lang pala mga hayop o mundo ang kayang supilin ng tao. Pati move ng spirit, kinayang supilin ng tao. Kaya ginising tayo nung nag-progress from grace age into love divine. To be able to do things, to love people without expecting anything in return. Amen? Nakita natin na for the longest time, kapag hindi tayo magbago sa sarili natin, di ba? Magiging denominasyon tayo, kada tayo mismo. Sino ba, ano bang mga reliyon yun? Kapag nagsimula ka na mag-organisa at at ang importante sa iyo ay palagi yung organization o yung religion, kailangan siyang masunod at ano man yung mga suggestion ng mga kapatiran, lahat ay pinipigil mo, di ba? Nawawala, susupil yung flow ng spirit. Nawawala yung joy of fellowship. Di ba? Naging isang parang makinarya na lang ang religion.
Ang dami ng reliyon ang nakita. Ang lalaking mga reliyon. Ngayon, nasa politika na. Pumapasok sa politika. Alam ba niya, alam kung gaano kadumi ang politika? Ang pinakamalaking example, yung pinaka-dragon ng lahat, ang Katolisismo. Nag-shift ang Roman from political Rome into religious Rome. Kaya nga nagkaroon ng Roman Catholic Church. At tuloy, makikita natin yung mga malalaking denominasyon. Doon na, bumalik lang sila. Doon sa kinatakbuhan nila. Bakit nagkaroon ng born again? Bakit nagkaroon ng mga sipyak noon sa Roman Catholic Church? Kasi matakas sila sa Rome noon, sa Roman Catholic Church. So nakikita natin yung progress ng tao. Amen? Sabi dito sa Psalms, no, chapter 8, verse 4 to 8, what is man, sabi ni David, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Sabihin mong hindi mo naramdaman ng Diyos, hindi mo naramdaman ang galaw ng Panginoon sa buhay mo. Eh si Job tsaka si David niya, sabi nila, araw-araw dinadalaw eh. Dinadalaw ng Espiritu ang tao. Ang problema, kapag masyadong focus ka sa mga, di ba, gawain sa mundo, hindi mo nakikita ang galaw ng Espiritu. Kailangan maging sensitive tayo. Amen? So thou, sabi dito, the verse 5, for thou hast made him a little lower than the angels and has crowned him with glory. Ano mo, sa verse 5, for thou hast made him a little lower than the angels. Ang tao ay a little lower than the angels. Ang problema, ang sabi ito, and has crowned him with glory and honor. Akala ko bababa siya. Bakit mo kinoronohan ang tao ng gloria at honor? Imagine mo from the Spirit, the great I am, na kaya niyang koronahan ng tao ng gloria at honor. Amen? For thou madest him to have dominion over the works of thy hands, and thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, the fowl of the air, the fish of the sea, and whatsoever possesseth through the paths of the sea. Amen? Kailanman huwag natin isipin na mahina. Huwag kang mag-entertain kailanman na ikaw ay mahina. Ngayon, progress tayo sa present moment. Minsan na naiisip tayo kapag marami tayong mga pinagdaraanan. Siguro may depression ako. Siguro may ganun ako. Siguro may ganun ako. Wag. Wag mo simulan. Amen? Na maunawaan natin na sabi ni Verdon, you are inviting whatever you are saying. Amen? Ako, ang dami ko naramdaman sa katawan ko. Pero sabi ko, lahat naman ng paraan, ginagawa ko ah. Healthy living naman ako. Lahat ginagawa ko naman. Tapos minsan, kapag may naramdaman ako, sabi ko, naku, baka may ganun na ako. Naku, may ganun na ako. Sabi ko, hindi yun totoo. Sabi ko, naalala niyo sinabi ni Pastor Pinagonza, di ba? Kapag may alinlangan ka, anong gawin mo? Mag-alinlangan ka doon sa alinlangan mo? Kasi hindi yun totoo. Amen? Kaya minsan na-test ako, yung baga ko, nung COVID, i-test ako. Sabi, bakit may scar ka sa baga mo?
noon pala, tinamaan na ako ng COVID, pero gumaling na ako. Kaya nagkaroon ng latay. Amen? Wala pong karamdaman, bakterya o anuman na meron sa mundo na kayang gapiin ang iyong immune system kung hindi ikaw ang magpagapi nun. Amen? As long as hindi ka magpapagapi, hindi ka surrender, hindi ka mag-give up, hindi ka magiging hopeless, hindi ba sabihin, ay, ako, wala nang pag-asa ko. As long as you fight for it, your body will adapt. Sa mga animal kingdom, kailangan milyong taon, 100,000 taon bago sila nag-a-adapt sa climate change. Napansin niyo, sa tao lamang tayo ang pinakamabilis mag-adapt sa anumang nangyayari sa paligid natin. Amen? Itong kaharian, sabi nga, kaya nga sinabi nila the kingdom of the Lord is here. Heaven, where? It's here. You are the king of your kingdom. Walang inimbentong sakit na kayang gapiin ka. Ang tanging gagapi sa iyo ay ikaw mismo. Kapag sinabi mong surrender ka na, may nakita ako, malala, grabe, yung cancer. Halos nabubulok ng buo niyang katawan, pero hindi siya mamatay-matay. Umahawak sila sa hanggang muling sandali. Kasi yung pala may hinihintay palang anak. Nung dumating yung anak, kinausap, namatay agad yung pasyente. Kahit na anong lala ng sakit ng isang tao. Yung, yung father ko, yung father-in-law ko, lahat yan. So hanggang sa pinakahuling sandali ng buhay nila, hawak-hawak na yun. Kasi nung maramdaman nilang kompleto ng lahat, nakausap na lahat yung mga dapat makausap, saka sila nalagutan ng hininga. Hindi yung karamdaman ng gumapi sa tao. Amen? Ang tao lamang ang siyang nagbibitaw. Amen? Sapagkat dito sa next slide, sabi dito, sa John, sorry, yes, ito sa Psalms pala. Sa Psalms 139, verse 13 to 15, sabi dito ni David, or verse 13, for thou hast possessed my reins. Anong reins? Alam niyo sa kabayo? Di ba yung merenda? Di ba? Tayo nagko-control nun. Sabi niya, sabi David, ang Panginoon ang siyang nagre-renta sa akin. For thou hast covered me in my mother's womb. Verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest part of the earth. Amen? Ang Panginoon ang siyang nagre-renta sa atin. Ano ba ang Panginoon? Ngayon, sa mga ibang tao, na ayaw pa rin nilang ma-recognize na sila ang Panginoon, nakakayaan sila, nadala sila sa anumang nangyayari sa kanila kasi pala nakatutok sila sa mga nangyayari sa labas nila. Amen? Pero kung ikaw mismo na siya nakakaalam, nakakilala kung sino ka talaga, kaya mo bantayan lahat ng ginagawa mo, kinakain mo, exercise ka, lahat yun. Tapos meron ka naramdaman, huwag kang bumigay. Alam mo naman kung anong ginawa mo eh. Paano mo inalagaan. Yan ay parte lamang ng proseso ng katawan mo. Merong digmaang nangyayari, merong labanan na nangyayari, at mananaig ka. Amen? Mananalo ka. Amen? Sapagkat kilala mo sarili mo. Yan ang importante sa consciousness. Conscious ka
sa iyo kung sino ka talaga. Amen? So, Pastor, akala ko sabi mo, celebration ng Mother's Day. Bakit yan ang tinitira mo? Bakit yan sabi mo ang tao? Sino bang nanay? Ba? Paano ka mag-aalaga kung hindi mo unang alagaan ang sarili mo? Amen? Importante yung pundasyon mo sa sarili mo. Sapagkat kung matibay na ang pundasyon mo sa pag-aalaga mo, na ipapasok mo yan sa mga anak mo, sa mga naaalagaan mo. Kung ano nakikita nila sa ginagawa mo sa buhay mo, di ba? Mas na natatandaan ng mga anak natin ang ating mga ginagawa kesa sa mga salita. Anong sermon natin? Anong dikta natin? Anong mga text natin? Ano man. Lahat yan, eventually, makakalimutan ng mga inaalagaan natin. Pero yung pag-ibig, yung aruga na binigay mo, yung tibay ng loob na pinakita mo sa iyong mga inaalagaan, doon sila humuhugot ng tunay na lakas na may kita nila, kinaya to ng nanay ko, kakayanin ko rin. Amen? Nakita nila kung paano ang Diyos doon nag-alaga sa bansang Israel, kung paano isang nanay nalagaan ang sariling anak. Amen? Sa pamagitan ng gawa, ito importante ha, kaya ang pagbabago, sabi ko nga, ang pagbabago, okay lang magpaalala. Pero ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang sa isang tao kung manggaling sa sarili niya. Hindi sa pagdikta mo sa kanya araw-araw, gabi-gabi, lalagay ka pang notes, magpo-post ka pa ng mga reminders sa kanya. Hindi. Amen? Ang tunay na pagbabago ay darating sa taong yun, sa sarili niya. Pero tayo, ang pinakamaganda ay yung gawa natin, yung way of life mo araw-araw. Doon nakikita ng mga anak mo. Amen? So, yan ang part ng motherhood natin. Kung ano ang ginagawa natin, di ba? Yun ang unang gagayahin ng mga anak natin. Amen? So, we need to be always mindful sa ating sarili. Amen? So, dito, verse uh, verse 20, John chapter 17, verse 20 to 22. Sabi dito, Iba ni Jesus Christ. oh, ako, stars ako. Ay, mag-fellowship ako. Pastor ako, nag-share ako. Bakit mo? Oo, sino ko? Pasensya. Salamat. Sorry ah. Okay, so sa John chapter 17, verse 20-22, sabi ni Jesus Christ, neither pray I for this alone, sabi nung nanalangin si Jesus Christ sa Ama, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, and the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one, even as we are one. Amen? Lahat po tayo ay isa. Pansinin mo, ikaw at yung inaalagaan mo, kailanman isa lang kayo. Amen? Wala pong difference yan. Minsan, naiinis tayo.
sa kakulitan ng mga anak natin. Pero sa totoo lang, saan ba niya namana yan? Saan ba niya nakita na gumawa ng kakulitan na yan? So, kailangan maging understanding tayo at kausapin natin ang mga anak natin. Kaya nga sabi ko, napaka-importante yung gawa eh. Amen? Na tayong lahat, kung papaano ang Espiritu na siyang gumawa ng lahat, hindi siya gumawa at iwan na lang. Amen? Lahat ng kanyang ginawa ay well na lahat yan. Lahat. Amen? Kahit ang mismo angel nga mismo eh. Amen? Buhay ang Espiritu sa kanyang buong creation. Sabi niya, feels His presence, fills the universe. Amen? Lahat. So, kailangan tayong minsan, kailangan natin magkaroon ng harmony sa hindi lamang sa ating mga kapwa, sa ating paligid, kundi minsan, yung mga ginagamit natin mga bagay-bagay. Amen? Kung paano mo alagaan ang sarili mo, alagaan din mo rin yung mga yun, di ba? At doon, tatanggap yung mga gamit na yun. At the same time, makikita mo yung buhay ng spirit doon sa lahat ng mga gamit natin. Amen? So kung paano ka mag-alaga sa iyong anak, ba, ganoon din sa mga bagay. Amen? Anong significance niya, Pastor? Bakit kailangan alagaan ko yung mga bagay? Lahat po ay may presensya. Pero ang pinaka-merong consciousness is tayo ang conscious. Amen? Bakit? Pansin ninyo, noong panahon na kailangan i-attacks ang mga Israelita, sabi ni Kristo sa kanyang disipulo, punta ka sa Sapa, pupunin ka lang isda, doon pupunin yung pera pambayad natin. Amen? Ano yung magic? Po, may connection. Bagamat tayo tao, may connection sa lahat ng bagay. Mula sa sapa, sa isda, sa pera, lahat may connection tayo. Kung paano pinakusap ng Spirit ng lupa para magkaroon ng creation ng mga hayop, mga pagkaka, kung paano pinakusap ng Spirit ang tubig na magkaroon ng mga balyena, mga isda, kung paano ang Espiritu kinakusap na sarili niya para magkaroon ng tao. Minsan, hindi mo kayo kailangan sigaw. Kung may mga pangailangan tayo, kailangan i-discuss natin. Minsan gano'n eh. Diba? May mga pangailangan tayo kapag nailangan i-discuss. Because sabi natin, there is power in the word. Amen? And not just the written word. May kapangyarihan ang ating sinasabi. Kaya nga, yung kailangan maingat tayo kasi nakausap natin. Diba? Kasi maaaring meron tayong magsabi na hindi mo na kailangan, hindi na kayang bawitin. Diba? Amen po ba? Ganun din ang pagiging nanay. Diba? Pagiging paalaga sa tao. Kung ano ang nagbibigas natin, amen? Because there is power in the word. And through that power, nakikita sa buhay ng bawat isa. Kung paano mo binigkas sa salita, paano mo dalhin ang sarili mo sa iyong mga salita. Ganun nakikita ng tao ang buhay mo. That's why I am able to connect with anyone, even animals.
minsan yung pananalita natin, kailangan mag-connect tayo sa isa't isa. Hindi kailanman dahil hindi tayo nakaka-connect sa tao dahil tinuturing natin silang mas mababa sa atin at tayo mas mataas sa kanila. Hindi po, kundi nakaka-connect ako sa tao dahil always tinuturing ko silang Kristo. Tinuturing ko silang Panginoon. Tinuturing ko silang kung ano ang turing ko sa sarili ko na honorable, ganoon din ang turing ko kahit sa mismong pobre, kahit sino man. Kasi kung doon ka, kung paano mo sila ituring, doon magre-reflect kung paano ka nagsasalita sa kanila. Pansinin nyo, kung nagtitiri kayo, iba yung alabas sa words mo. Kung galit ka, pero kung meron ka pagmamahal, hindi lang tao, kahit sa hayop, kahit sa mga anak, halaman. Diba ako nagalit na kung salitaan ng hindi maganda salita? Bakit yung halaman? Diba? How you carry yourself. Lahat tayo, one way or another, nanay sa mga creation, sa mga bagay-bagay. Amen? There's always power in the word. Ikaw ay spirit being. Ikaw ang all in all sa katauhan. Therefore, you have power kung paano bring forth life ang Almighty God sa lahat. Life and death is in the power of the tongue. Diba sabi? Bakit ganun na kagrabe? Sapagat minsan ang pagkondina natin sa isang tao, hindi alam yung tao yung nagpamatay. Hindi mo alam. Kaya kailangan magpinag tayo. That is how motherhood, how a mother carries herself also. Kapag hindi siya maalaga, kapag lagi niya pinapalo sa mga kakulitan ng anak niya, tingnan mo, lalaki yung bata, rebelde, lumalaban, mas matapang pa, di ba? Lahat yan, there is power. Amen? So dito, sa John chapter 19, verse 25 to 27, dito nakapako si Kristo at mamatay na siya. Pero nakita niya, no? Verse 25, sabi dito, now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Ang daming Mary, ano? Nakilo ko eh. Ang tatlong Maria. So, sa verse 26, sabi, and when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved. Kailanman huwag natin isipin na binaliwala ni Jesus Christ sa kanyang nanay, ha? Sabihin mo, hindi, si Jesus Christ, yung nanay ni Jesus Christ, incubator lang yun. Hindi. Minahal ni Jesus Christ ang nanay niya. Bago siya mamatay, sabi niya dito, he said unto his mother, woman, behold thy son. Verse 27, and then said he to the disciples, behold thy mother. And from that hour, the disciples took her unto his own home. Alam ni Jesus Christ na mamatay na siya. At nakita niya, nanay niya na matanda na, walang mag-aalaga. Kaya pinahabilin niya sa kanyang mga disipulo. Amen? Mga anak, huwag natin kalimutan ang mga taong nag-alaga sa atin. Sa ating paglaki, sa ating pag-mature,
Huwag natin kalimutan yung mga matanda nating mga magulang. Amen? Huwag tayo maging pabaya. Ito ay example ng kung paano in His own ways, Jesus Christ, ay inalagaan niya ang nanay niya. Bagamat siya'y mamatay na, di ba? Ihinabilin niya yung nanay niya sa kanyang mga disipulo. Tayo na may mga oportunidad na maalagaan yung nanay natin, gawin natin yan. Isang malaking pagpapala yan. Bagamat karamihan sa atin wala na tayong nanay, pero ito ay pinabahagi rin natin. Part rin ito ng pag-alaga ng pagiging nanay. Nung lumaki na ang mga anak, tumanda na yung mga magulang, meron kang magandang oportunidad na masuklian man lang kahit konti yung pinaghirapan ng magulang mo para sa iyo. Amen? Sana po ay makita natin yan. Never siya one-sided lang na matanda, alaga sa mga bata lamang. Tandaan ninyo, sabi sa Biblia, di ba? Kung gusto ninyong mabuhay ng matagal, honor your father and mother. Never, huwag niyong kalimutan. Huwag sana dumating ang araw na pinabayaan yung mga magulang. Tapos nagtataka ka, bakit nagkawindang-windang yung buhay mo? There is power in the word. I will not, diba? I will not condemn anyone. Pero ito, sabi ko sa inyo, anong laking bagamat napakahirap nung nalagaan ko nanay ko, ang hirap na makita siya na nahihirapan. Pero ang laking pribilehiyo na nabigyan ka ng oportunidad masuklian man lang kahit kunti yung mamahal na binigay sa iyo na siyang magpanganak sa iyo. Amen? Na siyang nag-dedicate ng halos buong buhay niya. Sabi nga nila, di ba? Ang motherhood, walang bakasyon, walang sick leave, wala nga man lang bayad eh. 24/7 ang trabaho. Tapos mapapabayaan lang ba natin? Amen. So ito, last slide ko na to. So Genesis chapter 3, verse 16. Verse 16, unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception, and in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Diba? Nakita natin, ito yung, nung nag-fall na sila, ito yung binigkas ng Spirit na pagdaraanan ng ilang mag-asawa. Amen? Nakakataka na habang sabihin mo, teka, Dab, nakausap ko si Ate Sol. So, nung magtataka tayo, di ba, nag-fall si Adam and Eve. And ito, binibigkas ng Spirit sa kanila yung supposedly punishment nila
Pero sa kalagitnaan nun, sa verse 20, sabi ni Adam, and Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Akala ko, diba sabi ng Espiritu, sa pamagitan ng pagluwal ng bata, ikaw ay maghihirap, mag, mag, tapos ikaw lalaki, sa pamagitan ng iyong mga pawis, diba? Doon ka magtatrabaho. Pero, ang nakita ni Adam ay yung resulta ng desisyon nila sa buhay na transition sa kanila. Amen? Because, yan po, nag-decide si Adam and Eve na hindi sila mag-reproduce through spoken word. Amen? Nag-desisyon sila na mag-physical birth. Amen? And sa pamagitan niyan, pasok. Seryoso? Ang nangyari kay Adam and Eve, hindi siya actually fall. Although lahat ng religious system sabihin nila, nag-fall yan. Kaya, di ba, kailangan mahug yung dugo ng kordero, di ba? Pero actually, fall yan. Part yan ng proseso ng creation. Sa Adam and Eve, ang proseso ng tao sapagkat yan po ang nararapat para pumasok. Ay, walang kuryente yan. Sa yung pan na lang. Sorry. Sunog na yata yung kapila. So, yan ang proseso na pinili nila Adam and Eve upang tumakbo ang creation according sa plano para sa ating lahat. Amen? Kasi kung walang kahirapan, sabi ko nga kanina, bakit pa may creation kung walang kahirapan? Mag-create ka, inabinin, tapos mag-produce tayo by spoken word. Imagine mo kapag mga anak si Eve, sabihin nila, gusto ko yung matangkad, yung matangos ang ilong, yung blank, yung blue ang mata. Wala kahirap. Ching, tapos na. Spoken word. Amen? It defeats the purpose ng bakit may creation. Through creation, nagkaroon ng suffering. But through suffering, we learn to appreciate the victory. Amen? Nagkaroon ng kagutuman. Pero we learn to appreciate kapag nabubusog tayo. Di ba? Light and darkness are just one. Amen? Pero for that understanding to come, it needs to happen. Kailangan nangyayari. Kung hindi nangyayari, kailanman wala tayong experience na pasasabi. Hindi mabibuild yung character ng tao. Amen? At yan rin po sa motherhood. Without character, paano ka magiging mabuting nanay? Amen? Yung character na pinapakita mong araw-araw sa anak mo, sa mga anak mo, doon sila humuhugot ng lakas. Doon sila nagiging matibay sa mga hamon ng buhay.
Amen? Di ba? Amen po ba? Imagine mo kapag wala kang, wala kang hirap eh. Paano makikita ng anak? Paano may build yung character ng next generation kapag wala kang kahirap-hirap? Spoken word lahat eh. Amen? And yet, everything, lahat ng mga anumang mga kahinaan, mga hindi magandang nangyayari, lahat yan ay nangyayari upang ang character ng humanity. Amen? And we need to do something to correct yung mga baluktot na sistema ngayon. Amen? Sa pamagitan ng pag-correct natin doon, doon tayo natututo. Doon tayo nabibuild na kung sino ka dapat, di ba? Kung totoong nagmamahal ka, hindi mo kailangan na maghanap ng kapalit. Amen? Doon nahuhubog ng tunay na character ng tao. Doon nagiging, di ba, alam mo yung kapag hubog ng character ng tao, responsible siya. At kung naging responsible isang tao, gagawa at gagawa siya ng paraan upang matugon ang lahat ng kanyang obligasyon sa buhay. At kung meron siyang tunay na honor, kapag siya ay nagpalpak sa kanyang desisyon, i-correct niya, aminin niya na mali siya at i-correct niya yun moving forward. Amen? Ang problema sa mga tao na kapal mukha, kahit na kitang-kita, palpak naman ginagawa nila, pero wala silang pakialam. Kasi nga, yung law natin, walang ipit. Hindi sila naman-persecute. Tuloy, inaabuso yung mga tao. Ganyan din naman yung mga tao, sobrang mapagbigay. Nagsisi lang, na-wheelchair lang, i-elect na naman, bobotohin na naman, sumayaw lang ng konti, bobotohin na naman. So, the politics, the politicians that you have is the politicians you deserve. Binoto ninyo eh. Pero alam ko, no, karamihan, eventually, no, makikita, especially ng mga Filipino people, magiging wise rin tayo. Amen? Darating ang araw magiging wise tayo. Makapagod na tayo sa mga kapalpakan na ginagawa ng mga politiko natin. Mapagod at mapagod na mga tao. At gugustuhin nila ang isang politiko na talagang tutupad sa kanyang gawain. Amen? Kaya nga pinag-pray ko nga kanina, di ba, yung halalan natin sa Monday. Maniwala lang tayo. Amen? Kahit na paulit-ulit naluluklok yung mga trapo, tuloy lamang tayo sa pag-moving forward. Amen? Sapagkat bilang mga nanay sa buhay ng mga taong nagde-depend sa atin, kailangan ay nag-move forward tayo palagi. Kahit na gaano karami tayong beses madapa, kahit na ilang beses tayo maling desisyon, lahat yan. Amen? Because you need to be consistent. You need to have what the character that you build, you need to be true to your character. Kung anong character mo. Amen? Because sino ka ba? Ikaw lamang si Kristo. Ikaw lamang the great I am. So, yung kapalpakan mo, kapabayaan mo na ginagawa mo, ikaw rin mag-aani ng kapalpakan. Ng resulta ng kapalpakan na yun. Amen?
So sana po ay naging pagpapala ang aking maikling sharing sa araw na ito. Lapanan ng Panginoon. Ito ang Mother's Day tribute ko. Makita natin na ang mothers ay hindi lamang mga babae, kundi lahat ng mga nag-aalaga ng anumang alagain. Amen? Sabi ko nga kanina, sa mga single parents na lalaki who is nagtatayong bilang tatay at bilang nanay, di ba? O hindi lamang sa mga single, pero ang dami mga alagang aso o may mga alagang aso, yes, they can celebrate Mother's Day rin. Mas inalagaan rin eh. Amen? Grabe kapag may namatay yung aso nila, grabe. Para silang namatayan ng anak talaga. Makikita mo yung sementeryo. Ang gaganda ng mga sementeryo na ngayon ng mga alagang aso eh. Minsan daig pa nga sa tao eh. Amen. So we are celebrating Mother's Day. Amen. We are we are celebrating uh, creation and nalaman natin kung sino talaga tayo. Amen po ba? Parang kasi minsan mabilis naisip na hindi ako tao lamang kasi ang dami kong mga shortcomings eh. Ang dami kong mga maling desisyon. Ang dami kong ganun, ang dami kong issue naman. Pero lahat yan, proseso mo na. Parte lamang yan ng proseso mo. Once you get through, no, na inaral mo at natuto ka sa mga leksyon, sa mga proseso mo, makikita at makikita natin yung mga proseso mong yan, unti-unti na yung nawawala. Kasi hindi na kailangan. Kasi natuto ka na. Yung importante, natuto ka na. Amen? So, yan ang maikli kong sharing sa araw na ito. Sana po naging pumapala. Meron pa gusto magbigay sa loobin? Pastor? Sir Ed.